Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Ating sambahin ang Panginoon, ang ating tuglihan. Lakas, lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon, siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. In order to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luma'y kabayapan. Pinupuri ka, ipinagtalangan, sinasamba ka namin sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunuklo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads and let us pray.
Grant us, O Lord, we pray, that the course of our world may be directed by your peaceful rule, and that your church may rejoice untroubled in her devotion. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the need for being prudent in words and actions is among the various counsels assembled by Sirach. A reading from the book of Sirach. When a sieve is shaken, the husks appear. So do one's fault when one speaks. As a test of what the potter molds is in the furnace, so in tribulation is a test of the just. The fruit of a tree shows the care it has had, so too does one's speech disclose the bents of one's mind. Praise no one before he speaks, for it is then that people are tested. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, it is good to give thanks to you. Lord, it is good to give thanks to you. It is good to give thanks to the Lord, to sing praise to your name, Most High, to proclaim your kindness at dawn and your faithfulness throughout the night. Lord, it is good to give thanks to you. The just one shall flourish like the palm tree, like a cedar of Lebanon shall he grow. They that are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Lord, it is good to give thanks to you. They shall bear fruit even in old age. Vigorous and sturdy shall they be, declaring how just is the Lord, my rock, in whom there is no wrong. Lord, it is good to give thanks to you. On the second reading, after the Apostle Paul explains to the community of Corinth the reality of resurrection, he concludes it with a triumphant song. Death no longer has effect to those who believe in the resurrection of Christ. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, when this which is corruptible clothes itself with incorruptibility, and this which is mortal clothes itself with immortality, then the word that is written shall come about. Death is swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, steadfast, always fully devoted to the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. The word of the Lord. Thanks be to God. Shine like lights in the world as you hold on to the word of life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit.
A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove the splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Batay po sa ating karanasan, papalit-palit tayo ng sitwasyon kuminsan. Minsan tayo ang nagbibigay ng payo, kuminsan tayo ang dapat payuhan. Kuminsan tayo ang nagtuturo, kuminsan naman tayo ang dapat turuan. Kuminsan tayo ang gumagabay, pero may mga pagkakataon na tayo naman ang dapat gabayan. Ang ating pong mga pagbasa, lalo ng ating ebanghelyo, ay nagtuturo sa atin ngayon kung ano ang dapat nating maging disposisyon o gawin sakaling malagay tayo sa anumang sitwasyon. Unang sitwasyon, kapag tayo ang dapat gabayan. Kasi may mali tayo, may hindi tayo alam, may pagkukulang tayo, o mayroon tayong kasalanan. Ano ang dapat nating gawin pag ganyan? Simple lang, paggabay tayo sa karapat-dapat na gabay. Kung ikaw ay isang anak na may problema sa relasyon mo sa mga magulang mo, lagi na lamang kayong nagkakaaway, this past few days nagkakatampuhan. Sige nga, kung hihingi ka ng payo sa kaibigan mo, pipiliin mo ba yung kaibigan mong may problema rin sa kanyang mga magulang? Sa kanyang relasyon, sa kanyang mga magulang? Pipiliin mo ba yung kabarkada mong pasaway na hindi sumusunod sa utos ng kanyang mga magulang, na sakit ng ulo rin ng kanyang mga magulang? Kung meron kang problema sa iyong kabiyak dahil may nagawa kang mali, nagkasala ka, kanino ka hingi ng payo? Hihingi ka ba ng payo sa kumpare mo na numero una ring babayero? Nakaw, parang awa mo na, wag, masisira ang buhay mo. Sa halip na magabayan ka, mas mapapasama ka pa. Chances are, baka mas konsintihin ka pa. Sabihin ng kabarkada mo, ng kumpare mo, nako, kung ayaw nila, huwag nila. Tara, happy tayo. Tuloy mo lang parts ng ginagawa mo. Suportahan ta ka. Hindi ganon. Dapat, pumili tayo ng karapat-dapat na gabay. Piliin mo yung kaibigan mo, yung kakilala mo, na maganda ang relasyon sa kaniyang mga magulang. Sa kanya ka humingi ng payo, sa kanya ka pakapagabay. Piliin mo yung kumpare mo or at least kakilala mo na maganda ang relasyon sa kaniyang kabiyak at sa kaniyang mga anak. Mapapanatag ka, mapapanuto ka, maaayos ang buhay mo. Again, pumili tayo ng karapat-dapat na gabay. Magandang paalala sa atin ito. Ngayong sa darating na Mayo, pipili na tayo ng mga gagabay sa atin. Maghahalal tayo para sa mga ilang matataas na posisyon sa pamahalaan natin upang gabayan tayo.
Napakaraming mga pagpipilian. Pumili tayo ng wasto. Ang sabi ng isang quote na nabasa ko, if I'm not mistaken, kung gusto mong umayos ang buhay mo, ayusin mo ang boto mo sa darating na Mayo. Kanya-kanya na lang pagpapakilala ang mga kandidato. Kanya-kanyang gimmick para bumango ang pangalan, para maalala mo. May sumasayaw, may kumakanta, may nagpapatawa. Pero binibigyan tayo ngayon ng ating unang pagbasa ng isang magandang paraan upang sila'y makilala. Ang sabi dito, bago mo purihin ang isang tao, hintayin mo munang magsalita ito sapagkat sa kanyang pananalita, mahuhuli ang kanyang diwa, ang laman ng puso niya at ng isip niya. Ito yung sinasabi ng kasabihang, ang isda ay nahuhuli sa kanyang bibig. Ang diwa ng tao, ang laman ng isip at puso ng tao, ang ibig sabihin nun, ang pagkatao ng isang tao, mabibisto sa bukha ng kaniyang bibig. Sa mga salita na bibitawan at masasambit. Yes, pwedeng magsinungaling naman, paminsan-minsan, pwedeng magkunwari, paminsan-minsan, pero hindi palagi. Consistently, pakinggan mo ang kanyang mga sinasabi. Sa kanyang pagkukwento, sa kanyang pakikipagbiruan, sa normal na usapan, lalong-lalo na pag nagalit, pag nalasing, malalaman mo ang nilalaman ng kaniyang dibdib. Kaya yung mga palamura, yung mga bastos, yung mga kung ano-anong sinasabi, alam na. Hindi ako nagsabi, ang banal na kasulatan. Huwag natin daw iisipin na para bang aksidente lang ito. Huwag nating iisipin na gano'n. Lalong-lalo na kung lagi na lang gano'n. Huwag nating iisipin na bahagi lang o hindi kinakailangan seryosohin. Sapagkat parang aksidente lang sa pagkatao ng taong ito. Hindi. Ang sinasabi ng banal na kasulatan ngayon, ng ating first reading, yun talaga ang kanyang pagkatao. Yun talaga ang laman ng kanyang puso. Bumubulwak lang. Puno na nun ng kanyang puso. O di ba, may analogy na kapag nasagi ka at may dala kang tasang puno ng kape, bumulwak yung kape. Sabihin ng paglalarawang ngayon na bumulwak yung kape, hindi dahil nasagi ka, kundi dahil kape yung laman ng tasa. Kung coke yung laman ng tasa, coke yung matatapon, hindi kape. So kung ano ang laman ng puso natin, yun ang bumubulwak, yun ang natatapon, yun ang ating nasasambit, yun ang pagpapakilalang ginagawa ng tao. And so we must be very keen. Siya yun. Yun ang kaya niyang gawin. Kaya nga maganda na nagsasalita talaga yung kandidato. Yung may plataforma at talagang logically maipapaliwanag niya. Kaya nga din mas maganda kapag uma-attend ang kandidato sa mga debates. Ang daming nabubudol sa atin ng mga kandidatong hindi uma-attend ng debate. Politika lang yan. Pagkakaisahan siya. Napakaraming, naka sa inyo. Doon nga makikita Doon magkakaalaman Yung mga unguarded moments, yung walang magko-coach, doon magkakaalam. At kaya hindi ako nagsasabi. Ang Panginoon ang siyang nagsasabi. Makikilala mo ang tao. Minsan may nagsabi, marami kami. Tandaan ninyo, hindi porke marami, tama na ang paninindigan ninyo. Sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko, kahit nag-iisa ako, dito ako, doon ako sa totoo, kahit nag-iisa ako. Sapagkat ang totoo, totoo, kahit walang naniniwala. Ang mali, mali, kahit lahat naniniwala. Time and again, pinapakita na sa atin ng Panginoon. Siya na talaga ang kumikilos Pinapakita na sa atin ng Panginoon ang hilat siya ng mga kandidato. Pero nagbubulag-bulagan, nagtatanga-tangahan pa rin ang maraming Pilipino. In the end, hindi na kasalanan ng Diyos. Kasalanan na natin yun. Pumili tayo ng mabuting gabay. Para talagang magabayan tayo sa ating buhay. Yung iba gusto, dahas. Sino ba naman ang ayaw maging maayos ang bayan natin? Sino ba naman ang ayaw mawala ang mga korap, mawala ang droga? Sino ba naman ang ayaw noon? Pero kapatid, tingnan natin yung paraan na ginagamit at gusto natin, Huwag na kayong makinig sa akin. Pakinggan nyo na lang ang Diyos. Ang Diyos. In all honesty, when you come face to face with God, in your prayer, sasabihin ba sa iyo ng Diyos, okay lang sa akin, patayan ng patayan? Okay lang sa akin yun. Sige nga.
sorry baka makot ako, pero kung ako paiiralin ko lang ang pagiging tao ko, baka gusto ko na rin buisit na rin ako sa mga kasamaan Pero hindi Dapat hindi yung kaulooban natin kundi kalooban ng Diyos. Huwag na kayong makinig sa pare. Basta, in all honesty, makinig kayo sinasabi ng banal na kasulatan sa Diyos. Ikalawa, malagay man tayo sa sitwasyon na tayo naman ang dapat gumabay. Ang challenge, ang hamon, maging karapat-dapat tayong gabay. Hindi ko malaman kung paano ko sasabihin yung pagiging karapat-dapat kasi wala naman talagang karapat-dapat. Mula nung ako'y seminarista hanggang ngayon, may narinig ako mga seminarista, pare, obispo, na ang lagi sinasabi, hindi ako karapat-dapat. Totoo yun, wala naman talagang karapat-dapat. Lahat tayo mga makasalanan. Pero hindi naman po pwedeng, dahil walang karapat-dapat, lahat tayo mga makasalanan, wala nang magtatama sa atin ng sino mang gumagawa ng kasalanan. Hindi naman po pwedeng, may makasalanan ako kahit mali yung ginagawa mo, di na lang kita pakialaman. Hindi rin po pwedeng, makasalanan ka rin, huwag mo akong papakialaman. Kung ganon, ang magiging katwiran natin, malalagay tayong lahat sa kangkungan. Isipin ninyo, kung walang gagabay, kung lahat tayo, pareho-pareho makasalanan, pareho-pareho mali, walang pakialaman, walang gagabay, kasi walang may karapatan, sige nga, ano mangyayari sa atin? Kung walang gagabay sa atin, kung walang magpapayo sa atin, kung walang mag-guide sa atin. Sa Ebanghelyo, tandaan po ninyo, kung minsan o madalas ginagamit ito ng mga pasaway na sinasabing, "Hoy, bago mo tingnan ang puwing ko, tingnan mo muna ang troso sa mata mo." Na para bang nagiging ang kahulugan na, "Wag mo akong itama, mind your own business Ay, hindi ganun ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito, tama, aalisin ko muna yung troso sa mata ko, pero itatama pa rin kita. Katulad din ng ginagamit ng iba. Sinabi ni Kristo, maunang bumato, yung walang kasalanan. Tama namang sinabi ni Jesus yun. Pero sinabi din naman ni Jesus dun sa babae, umuwi ka na, tigilan mo na kasalanan mo. Hindi po pwedeng hayaan lang ang kasalanan. Pero ang challenge sa atin, yung maging karapat-dapat tayo. Paano ba yung maging karapat-dapat? Kasi hindi po pwedeng magtama tayo ng ating kapwa kung mas malaki yung pagkakasala natin kaysa sa kanya. Kung hamak na mas marami tayong bisyo kaysa sa kanya, kung hamak na mas marami tayong naging babae kaysa sa kanya, kung hamak na mas sugalero tayo kaysa sa kanya, mahirap yun. Okay? So dapat kung pareho man tayo makasalanan, mas angat naman tayo kahit papano. Yung tagagabay, yung karapat-dapat na gabay, maging angat naman sa kabutihan. Lahat naman tayo makasalanan Pero sana mag-strive tayo to become better person. Kasi walang mangyayari kung pare-pareho tayo mga makasalanan Ang analogy ko dyan, ganito madalas. Ito Bakit ba may na-aksidente na mga lasing galing sa inuman? Obviously lasing. Ang sinasabi ko at ang tanong ko, wala bang bumabawal dyan? Wala. Bakit? Pare-parehong lasing. Pare, isda ka. Siyempre, may magtatanong dyan, pare, kaya mo ba? Sabihin ng lasing, kaya ko, pare, kaya ka. Sabihin ng lasing na nagtanong, sige pare, good luck. Nakita mo na, pare-parehong lasing Nasabi ko sa inyo minsan yata, na meron ako mga kabarkada dati, na kapag kasama ko sa harapan sa inuman, hindi ko talaga iinom ng iinom. Kasi alam kong nagpapakalasing yung dalawa Mababangga kami pare-parehong tatlo, kung pati ako magpapakalasing. So kahit na gusto ko rin uminom, I'm striving to become better than them. Para may gumabay sa kanila. Ganon. Yun yung sinasabi ko. Pare-pareho tayo mga makasalanan, pero hindi po pwedeng hindi tayo magpakialaman. Dapat may gumabay pa rin sa atin. And the challenge is, pare-pareho man tayo mga kasalanan, we strive to become better than others. Better than others. Sige, balik ulit tayo sa pamahalaan. Konti lang. Bakit ba madalas may mga anomalya, umaabot ng bilyong-bilyong piso, hindi lang milyon bilyong-bilyong piso yung corruption, bilyong-bilyong piso yung nasasayang. Bakit umabot ng bilyon? Hindi ba po pwedeng 1,000 pa lang yan, 1,000,000 pa lang yan, may pumutak na, may nagsalita na. Bakit? Bakit kung kailang malaki na yung problema, saka ka magsasalita? Kung kailang hindi kayo nagkasundo siguro? Yun yung sinasabi ko. Bakit? Isa lang ba talaga nakakaalam niyan? Isa lang ba talaga gumawa niyan? Hindi! Marami kahit pa paano may kutob dyan. Pare-parehong takot. Pare-parehong nakikinabang. Gano'n. Wala. Kaya nga minsan tayo, parang nawawalan na tayo ng pag-asa. Pare-pareho lang sila. Ay, naku. Ganon din sa pamilya. Nagloko na nga yung asawa mo, magloloko ka rin. Wala na ngang
mataas na pangarap yung mister mo para sa mga anak ninyo, pati ikaw, ganun din? May narinig ako dati, mag-asawa, pareho nagdodroga. Nako. Puro problema na nga yung binibigay ng mga kapatid mo sa mga magulang mo, pati ikaw dadagdag pa? Ano, kulang pa yung problema nila? Lahat nawawalan ng pag-asa sa pamilya, pati ikaw mawawalan ng pag-asa? May kaibigan ako dati, namatay yung nanay nila. Nakita ko, hindi umiiyak. Hanggang sa libing, hindi umiiyak. Alam kong very close siya. Sa lahat ng mga kapatid niya, siyang very close sa nanay niya. Ay, tinanong ko, pre, hanga ako sa'yo, di ka umiyak. Hunter, umiyak ako. Ayoko lang ipakita sa mga kapatid ko. Kasi lungkot na sila eh. Gusto ko, sa akin man lang sila humugot ng pag-asa. Kaya nga yun ang madalas na sinasabi ko sa mga kaibigan kong namatay ng mahal sa buhay, hindi po pwedeng lahat kayo malungkot. Yes, lahat kayo malungkot, pero hindi po pwedeng lahat kayo magpakalugmok. Kung po pwede, kahit isa sa inyo magkunwaring kaya niya, kahit parang hindi niya kaya, wag lang mawala ng pag-asa ang lahat. Paghugutan man lang ikaw kahit papaano ng pag-asa. Noong isang araw, very down ako. Tinext ko yung isang kaibigan ko na mahalaga din naman sa akin. Pray for me. Reply ba naman sa akin? Marami din akong problema. Ito nga problema ko. Sabi ko, bruhang to. Hindi man lang sabihin, yes, I'm praying for you. Kahit may problema ka, moment ko to, di ba? Something like that. Hindi po pwedeng pare-pareho tayo. Something has to strive to become different. Someone has to strive to become better. Someone has to strive to stand out. Yung para maging karapat-dapat tayong gabay. Kasi kung pare-pareho tayo nasa ibaba, maghahatakan lang tayo lalo pababa. So kinakailangan may umangat para may gumabay. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang man ang sitwasyon nating kalagyan. Magkamali, magkasala tayo, magkulang tayo, umanap tayo ng karapat-dapat na gabay. Makakita tayo ng kapwa natin, lalong-lalo na mahal sa buhay, na kinakailangang gabayan, kinakailangang tulungan, kinakailangang pagsabihan. Let us strive to become better para sila'y ating magkapayan. Ito sana ang hiling ating biyaya sa banal na misang ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami tulungan mo na panaligan ang pagmamahal mo. Ikaw na kailanman na hindi magpapabaya at hindi makalilimot sa amin na mga anak mo. Tulungan mo kong paggabay sa iyo, Panginoon, at tulungan mo rin po ako na maging karapat-dapat na gabay
ng aking kapwa, lalo na ng aking mga mahal sa buhay. Ako na may mapaghugutan nila ng pag-asa kahit ako man ay nahihirapan sa pagharap sa aming mga problema. Maging dahilan nawa ako sa pamamagitan po ninyo, Panginoon, ng kanilang pag-asa, ng kanilang pagnanais na lumaban pa, ng kanilang dahilan upang pasalamatan ka. Have mercy on us. Have mercy on me, O God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo mababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. let us pray to our Heavenly Father that we may see His Son, Jesus, among sinners, and look upon them with mercy and compassion, with humility and trust, we pray. Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. May Pope Francis, bishops, priests, deacons, and all church leaders see their ministry not as superior over anyone's, but as humble service for God's people, we pray. Lord, listen to our prayer. May those who govern our country become conscious of their role as stewards of God's people, recognizing and encouraging the potentials and talents of their constituents. We pray. Lord, listen to our prayer. May we live patiently by bearing each other's imperfections, being agents of hope, and not keeping a list of faults and failures of others. We pray. Lord, listen to our prayer. May we receive the sacrament of reconciliation often, so that we can build a community that cultivates the healing power of God's compassion. We pray. Lord, listen to our prayer. May medical and healthcare professionals and social workers ease the pain and burden of the sick, the handicapped, the elderly, the depressed, and those who are undergoing different forms of crisis in life. We pray. Lord, listen to our prayer. For our beloved dead, that through the saving mercy of God, they may reach eternal life. We pray.
Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. Listen to the prayers of your children, Lord. Grant us the capacity to forgive from our hearts so that we may be one with you who live and reign forever and ever. Amen. Offertory. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong lapag ngayon, amin ang ginaganap. Pagkalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Tungayan mo kami sa yaman ay kapos. Tuwing karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Pagpapalik.
sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y nihasik, magiging katawan ni Kristo, anak mong inigiling. Pagkain, buhay ang ating, at alak na nagmula sa kinatas na mga uwas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulot ta'y kaligtasan, paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoong nagmamahal. Habang inaalala, inako niyang sariling pag-aalay. Paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Magpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumaamin nawa si Kristo, Panginoong nagmamahal. Habang inaalala, inako niyang sariling pag-aalay. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who provide gifts to be offered to your name, and count our oblations as signs of our desire to serve you with devotion, we ask of your mercies that what you grant as the source of merit may also help us to attain merit's reward through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might to the praise of your manifold wisdom be manifest as a church. And so in company with all the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, Holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads as we pray for our departed loved ones. Kindly include Joyce, Oreo Iska, Benjamin Nelly, Miguel Arsenio Sir Emel, Tiongas Marias Jose, Erelitus Erics, Basilito Percy Gaudios, and all who have died in mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, and with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our
us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let us spirit. offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Peace, peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Tumimo sa puso ko ang pag-ibig mong ilalay ng wagas, akayin sa tamang landas, lumakad sa daan ng kabanalan. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Pinulot mong himutin ko
Turuan ang puso mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan ko nga. Umaasa, biyaya'y makakamit ang pag-ibig mo sa iyong palatanggapin. Sumunong sa tamang landas, samahan sa daan ng kaligtasan. Naghahangad sarili maihandog, tinawag mo narito at tumugon. Linapin, bigyan ng lakas, mabuting pastol ka, ilaw kang tatanglaw. Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Pinulot mo, imutin ko, dilim ng nagdaan. Tingin bawat dalangin, turuan ng puso mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung Panginoon, yakap mo ang kahinaan kong taglay. Pinulot mo, imutin ko, dilim ng nagdaan. Tingin bawat dalangin, turuan ng puso mabuhay sa pag-ibig mo. Ibigin ka sa kapwa ko, dalangin ng puso. Ligayang tunay makakamtan kung salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan.
salamat, salamat sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. At sa'yo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasamitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Nourished by your saving gifts, we beseech your mercy, O Lord, that by this same sacrament with which you feed us in the present age, you may make us partakers of life eternal through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inangliyag, na matapos ang pagkikipaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya na Mahal na Birhen ng Lazaret, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo kasama ng mga galing sa ibang lugar at yung mga kasama natin sa misang ito through the online broadcast of this Mass. Maraming salamat po sa inyo, sa tulong po ninyo. Nagiging dahilan para makapag-promote tayo ng devotion sa Our Lady of Lazaret, para makatulong tayo sa ibang mga parishes at individuals, at para makapagpatayo tayo ng mga chapels, at gayon din para makapag-ipon tayo for the improvement of our patio. So marami pong salamat. Pinapaalam lang po namin sa inyo yung mga paggawain, pero wag po kayo ma-pressure kung along lang po yung bukal sa loob at binibigay niyo po. Salamat po. Paalala, sa Wednesday, March 5, Ash Wednesday na po, Ash Wednesday na. Simula na ng Lenten season. Ang mga misa natin ay 6 a.m., live mass tayo, 6 a.m., and then 5 p.m., 6:30 p.m. ang live. Okay? So, ang live ay 6 a.m. and then 6:30 p.m. Pero may misa pa rin tayo ng 5 p.m. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po.
pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang birhen kong umibig ay walang siramis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal